Mga kapatid, ngayong gabi, tayo ilagay natin ating mga sarili, isipan, diwa sa salita ng Panginoon Diyos. Pagka ang salita ay buhay at nagbibigay kaligtasan. Brother Sunny, pwede po Dear ba brothers, tayong sa katahimikan ng ating puso't isipan, kami natin ang presensya ng Panginoon, mapagmahal na Diyos. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Our loving and merciful God, we gather here tonight full of praise and gratitude. Yes, Lord. Because of your continuous love, mercy, guidance, and protection to each and every one of us. Heavenly Father, we pray for your enlightenment. Please allow the Holy Spirit to dwell in us at this very moment. Banal na Espiritu, manahan ka po sa amin. Pangunahan kami sa aming mga pag-iisip at pananalita. Nang sa gayon sa gagawin namin pagninilay sa inyong mga banal na salita. Naway manatili ito sa aming puso't diwa, may sabuhay at may bahagi, especially po sa mga kapatid po namin nangangailangan at nangliligaw ng landas. Almighty God, gawin niyo kaming instrumento para may pahayag namin ang iyong mga salita. All this, Father God, we lift up and pray in the mighty name of your Son, Jesus, our Lord and our Savior. Amen. 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 Who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us Give us daily bread, Give us our and forgive us our trespasses. trespasses, We forgive As we forgive those trespass against us. And lead us And lead us not into temptation, deliver us from deliver us evil. from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Holy Mary, Mother of Mother of God, God, pray for us and for us sinners, sinners, now now and at the hour of our death. death. Amen. So glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was, As it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. 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 Okay. Magandang gabi. Ngayong gabi, ang naatasan po magbasa ng ating gospel reading ay walang iba yung ating lector na si Brother Jerome. Brother Jerome, take it away. Okay. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Puri sa iyo. Puri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Yesu Kristo. Nung gabi na yun, nagtipon-tipon ang mga disipulo ni Jesus. Sino ang lumitaw sa kanila kahit nakapilid na ang pinto? Sino ang tatawagin?
tatawagin si Brother Tunying. At ano sinabi nung bisita na dumating? Sexy naman yan. Kinagabihan ng araw ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Ano ba yung damit niya? Nakapirid ang pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan. Sabi niya. Naka-broadcast po tayo worldwide, Brother Tony nga. Kitang-kita ka ng mga handmaids dyan. Oo nga. Ano pa ang ginawa ni Jesus sa kanyang mga disipulo pagkatapos niya sabihin, peace be with you? Sino po? Si Brother Sonny. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at kanyang tagiliran. Tuwan-tuwa ang mga alagad na makita nila ang Panginoon. At susunod, ano ang sinabi ni Panginoon Jesus sa kanyang mga disipulo, Brother Alex? Okay. At anong ginawa niya sa mga disciples? At muli niyang sinabi sa kanila, kapayapaan sa inyo, kung paano isinugo ako ng Ama, ipinadadala ko rin kayo. At ano ang kanyang binilin sa mga disipulo, Brother Jundi? Ang binilin po ni Jesus sa talata 22 ay tanggapin ninyo ang Espiritu Santo bago niya siya niya hiningahan. Hanggang talata 23, bro. At ang sabi ni Jesus pa ay, kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatatawad ang mga iyon. Subalit, kapag ang hindi nyo patatawarin, ay hindi din pinatatawad. Katulad ng pagsuot ng apron na halata naman na Marcos loyalist ang nakalagay sa tatak ng apron ni Katunying. Ay, nakabihis na. Nakabihis na. MFC na. Okay. So, himay-himay na natin, mga kapatid. Ay, himay na pala. Kaya na, himay na pala. Ano ngayon ang ating mga napukuha? Brother, sino ba? Brother Alice o Brother Jerome ang kukuha ng mga ating... Ito po. Pwede po ba? Ako, hindi ko mabasa. Sandali lang po. Pwede pong magtanong. Ano yun? Ang tanong. Hiling. Hindi tanong, hiling. Hiling daw po. Hiling. Hiling ang tawag natin dyan, Brother Tonying. Nakikita niyo na po. Opo, nakikita na. Maliwanag po, maliwanag. Malaki po ang problema ko. Ano yan, hiling? Hiling. Gusto ko pong magtanong. Kung Sige, pwede po. magtanong ka, kapatid. Dito po sa talata 22. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Amen. Tanong. Tayo po sila po ang nasa unang linggo ng pagkabuhay. Gabi. Gabi po ito. Nung umaga, nagpunta si Maria Magdalena. Wala doon ang Panginoon. Okay. At gabi ito. Pero, dumating si Jesus. Ayun nga, sinabi, sumain nyo.
Dito sa talata 22. Mhm. Hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu. Ang tanong ko po, dahil Pentecost Day, ang kalinggo po ay Pentecost Sunday, ano po? Apa. Kaya ito ang ating binasa. So dito po nakalagay, hiningahan at sabi tanggapin niya ang Espiritu. Ito po ba ay yung pagtanggap na ng mga apostol ng Espiritu Santo? Hindi pa, wala pa si Tomas. Po? Maliwanag, nasa talata, sinabi, tanggapin nyo ang Espiritu Santo. So, yun ang ginawa nila, pagtanggap sa Espiritu Santo, di ba? Opo, kasi po, hindi, unang linggo pa lang ito ng pagkabuhay. So, wala pang Pentecostes. Okay. Tama. Totoo sinabi mo, wala pa kasi alam mo, yung paghinga ni Kristo, yun yung pagbibigay ng malakas na power ng Holy Spirit doon sa mga disipulo. Nako mo ko, brother Tinyeng. Hindi po, kasi po, kabubuhay lamang ni Jesus. After ng 40 days, umakyat siya sa langit, yung isang linggo ascension. After 10 days, 50th day, Pentecostes, diyan po bababa ang Espiritu Santo. Pero dito, sa gospel natin, unang araw pa lang ng pagkabuhay, dumating na ba ang Espiritu Santo sa mga apostol? Oo, sinasabi ng talata, maliwanag. Binigyan ng Espiritu Santo sa kanila. Di ba maliwanag? Basahin mo ulit, kapatid. Oo nga po. Sa 22 nga po, nakalagay hiningahan. At sinabi lang na ba, tanggapin ninyo. Tinanggap ba talaga ng mga apostol ang Espiritu Santo, yung kapangyarihan, yung tinatawag natin mga kaloob ng Espiritu Santo? Tingin ko tinanggap, kapatid. Sige, tingin ko tinanggap. Alam mo bakit? Kasi kung titingnan mo yung susunod talata, nagbilin si Jesus, kung patatawarin ninyo ang kasalanan ng mga tao, napatawad na sila. Pero kung hindi ninyo pagdiri sila. Remember, sa kanilang paniniwala, ang Panginoon Diyos lang ang pwedeng patawad ng kasalanan. Diba? Maliwanag yun. So, since nasa kanilang banal na Espiritu Santo, nasa kalooban na nila ang Panginoon Diyos, so may kapangyarihan na sila ngayon magpatawad ng kasalanan. Yan ang paniniwala ng Hudyo, tandaan mo, na ang Diyos lang ang pwede magpatawad ng kanilang mga kasalanan. But may megaphone po kayo. Patay po yung isang... Patay isa. May Kasi megaphone kayo. yeah, nag-e-echo po, Brother Butch. Pagka nakaano. Yan. Okay na po. Thank you. Holy Spirit ata yun, nag-i-echo. Maliwanag ba o lalong dumilim? Hindi, maganda. Brother Tunying. Maliwanag. Yung paliwanag. Ayun, si Brother Tunying lang makakasagot yan. Oo. Baka may ibang idea si Brother Tunying. O baka nahilo din sa sagot ni Brother Butch. Pwedeng mag-comment doon? Naka-mute si Brother Tunying. Irit bro. Ihirit si Brother Hector. Ihirit. Tsaka H, brother. Kasi yung action ng breathing ni Jesus ay parang anticipation ng Pentecost na magaganap ng after 50 days, sabi niya. Pero ang kahalaga nito ay parang si Jesus ay at least sa commentary ng Bible ko, we see the recent humanity of Jesus has become a sacrament of the divine spirit. Yan ang doon. Commentary niya.
Ang ibig mo sabihin, pakiulit mo nga, mukhang nandoon tayo sa punto na yun eh. Yung paghinga ni Jesus ay parang Ay, anticipation ng pagdating ng Espiritu Santo sa Pentecost na magaganap ng 50 days later, di ba? At dagdag doon sa komentaryo niya ay dito makikita natin na ang katauhan ni Jesus bilang muling nabuhay ay magiging sakramento ng Divine Spirit, sabi niya. ay Makikita salamat. rin sa CCC 1116. Ay salamat po. No. So, tama po. Tama po yung hinala ko na prelude pa lang yan ng pagdating ng Yes. Espiritu Santo. Oo. Salamat po. Salamat, Brother Hector. Welcome. Naunawaan ko na po. Meron din akong footnote dito sa sabi dito sa verse 22, this action recalls Genesis chapter 2 verse 7 where God breathed on the first man and gave him life, just as Adam's life came from God. So now the disciples' new spiritual life comes from Jesus. Also, the revivification of the dry bones in Ezekiel 37. This is the author's version of Pentecost. Also note on John 19 verse 30. End of footnote. Salamat, bro. Tama nga po. Kasi noong ginawa ni Yahweh ang tao, si Adan, hindi po ba? Galing sa putik, hinugis tao at kanyang hiningahan. At nagkaroon ng buhay. So yun po, tama yun. Sa Genesis, pag binalikan mo, ganun po nangyari sa pagkakagawa ng tao. Kaya dito po, ang basa ko dito, kaya po hiningahan niya at sinabi tanggapin niya para bigyan ng buhay ang mga apostol nung araw ng unang gabi ng linggo na yon. Kasi yung mga apostol, mga mistulang patay sa takot. Sa takot nila, nagtago sila doon sa bahay dahil sila po ay pinagbibintangan, ninakaw nila yung katawan ni Jesus. Kaya sila po ay mga takot na takot, para mga hopeless sila, kaya po sila ay mga mistulang patay. Kaya nung dumating si Jesus, sinabi sa kanila, sumainyo ang kapayapaan para mawala yung takot nila. At sabi nga, kaya susuguin ko kayo, kayo'y magpapatawad ng mga kasalanan, pero bibigyan ko kayo ng buhay. Ito yung hininga. Nagbibigay sa kanila ng panibagong pag-asa, panibagong buhay bilang mga apostol na isusugo sa sanlibutan. Amen. Tama. So ano ng keyword natin? Ano na mga keyword natin? Sinugo. Sinugo. Pasugo. Patawarin. Sinugo. Pasugo. Binigyan ng bagong sabi nga, bagong buhay o lakas. Kapayapaan, dalawang beses binanggit eh. Ni sinasabi ni Brother Tunying na binigyan ng bagong buhay at lakas nung hiningahan sila ng Espiritu Santo. Opo. Hiningahan. Ito kasi yung yung Divine Mercy Sunday ito eh. Wala lang si Tomas. Tanggapin ang banal na Espiritu. Tanggapin niyo. Noong sinabi ni Jesus
kung paanong isinugo ako ng Ama. Yeah. Isinugo ko rin kayo. Kayo. Ang one word that describes this statement is mission. Binigyan niya ng mission ang mga apostoles. Connection doon sa last gospel, last Sunday. So about forgiveness din. It talks about forgiveness. Forgiveness ng sin. Binigyan na authority to forgive sins. Yung huling talata, ang ibig sabihin nun, binigyan ni Jesus ng sacrament of reconciliation. Mercy. Yung mga apostoles. Kaya divine mercy yan. Sila lang ang pwedeng magpatawad. Constitution. English. Anong gusto nyo ipalit dito? Sorry ha. Okay na yan. Tatalaga o tatalaga? Banal na sakra. Hindi. Diba? Sakramento ng kumpisal o pagpapatawad. Sakramento ng pagkakasundo. Diba reconciliation? Ano gusto niyo? I'm open to... Tama yan, pagkakasundo, Pwede. reconciliation. Sa Diyos, kasi may ibang reconciliation Sa Diyos. Baka Pakikipagsundo. mag-girlfriend lang, sinusundo yung girlfriend. Hindi ba maganda rin din sa dagdag natin, pagdating at tanggapin ang banal na Espiritu Santo. Ampot. Yung sa dagdagan na ng pagdating. Tanggapin. Tanggapin at pagdating. During baptism, andun na yung Holy Spirit. Diba? Oh. Binuhay lang sa CLS. Ganun ba? Hindi, ini-steer lang sa CLS. Hindi yun talaga sacramental na binyag. Talagang binuhay nga, ginising. Ginising lang. Actually, lang sa parang yan second confirmation yung CLS. Parang gano'n. Pag-gising yung confirmation na iginawa na. Nasampal ka. Yan. Gising. Gising. Kasi natanggap na natin yun ng binyag. Kaya pagka-confirmation, word na yun? Ini-strengthen? Lalakas o pinaiiting. Ano ba bang keywords? Meron pa ba? Brother Tunying, meron ka pa naiisip na keywords? Father John, okay na ba itong lahat? So, Brother Alex, pakisave lang at babasahin naman natin ang first reading na atas kay Brother Alex. Ayun. Ang first reading po ay galing sa Acts chapter 2 verse 1 to 11. Pagbasa sa mga gawa ng apostoles, ang pagdating ng Espiritu Santo. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, magkakasama ang mga apostol sa iisang lugar. Biglang-biglang may narinig na isang malakas na ugong mula sa langit na parang malakas na hangin at pinuno niyon ang buong kabahayang kinaroroonan nila. May nakitang parang dilang apoy na naghihiwa-hiwalay at tumigil sa bawat isa. Napuspos sila lahat sa Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa ibang mga wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na salitain ng bawat isa.
Maraming relihiyosong Hudyo ang nasa Jerusalem noon at galing pa sa iba't ibang bansa. Nang marinig nila ang ingay na iyon, nagkalipunpong sila at nagtaka dahil nakilala ng bawat isa ang sarili niyang wika sa mga sinasabi. Namangha sila at nagtaka at kanilang sinabi, "Di bakit mga Galileo ang lahat ng nagsasalita? Paano sila naririnig ng bawat isa sa atin sa mga katutubo nating wika? Dito'y may mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto at Asya. Ang iba sa atin galing pa sa Phrygia, Pamphylia at Ehipto at sa mga rehiyon ng Libya na sakop ng Cyrene. May mga bisitang galing sa Roma, mga Hudyo o konbertido sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia. Pero naririnig nating lahat sila sa kanya-kanyang wika natin na ipinahahayag ang mga dakilang gawa ng Diyos." Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salta ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. Salamat kapatid. Sa talatang una, kapatid na, hindi ko sige ko lang kayo nakita, Brother Hector. Anong araw ang sineselebrate at ano nangyayari at sino magkakasama sa lugar na yon? Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Okay. Pentecostes. Ano nangyari doon sa kanilang lugar na pinagpupulungan ng mga disipulo, Brother Jerome? Anong verse na sa darila? Verse 2, talata 2. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit at tulad ng ugong na malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Okay. Brother Tunying, ano nakita doon sa nangyari doon sa bahay na yon? Talata 3. May nakita silang parang mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At ano naman ang nangyari doon sa mga nandoon? Tapos lumapag ang dilang apoy, Brother Sunny. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. At doon sa lugar na yon, ano naman ang mga nakatira doon na Hudyo? Brother Jerome, hindi, natawag na kita Brother Jerome, ano? Yes. Brother Alex. Si Brother Jun, di niyo pa natatawag. Susunod. Jun G. Brother June pala. Brother June. Talata 5. Ang sabi po rito, may mga debotong mga Hudyo na nasa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Okay. Talata 6. Balik ulit tayo kay Brother Alex naman. Okay po. Ano naman ang nangyari doon sa mga taong nakarinig ng ingay? Nang marinig nila ang ingay na iyon, nagkalipumpon sila at nagtaka dahil nakilala ng bawat isa ang sarili niyang wika
sa mga sinasabi. Mhm. Ibig sabihin, Talata. tipon-tipon sila. Okay. Talata 7 at 8. Brother Sonny, ano ang sinabi ng mga taong nagkatipon-tipon doon na namangha? Sa Talata kanilang 7 at 8. sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang narinig natin sa kanila? Okay. Talata 9. Brother Hector, ano naman ang mga lingwaheng nadinig nila na sinabi ng mga disipulo ni Jesus? Tayo'y mga taga-Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Ponto at Asya. Tuloy mo sa 10. Talata 10. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cyrene at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hintil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. Okay. Talata 11. Brother Jerome. Ay tanong. Ang tanong, nagtataka sila, paano nakapagsalita ang mga disipulo sa kanilang lingwahe? May mga taga Creta at Arabia rin. Paano sila nakapagsalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahanga-hanga ginawa ng Diyos? Okay. So ano ang keywords natin dito, mga kapatid? Ang keywords, yung sinabi natin dumating, tanggapin at dumating ang banal na espiritu. Banal na espiritu. Ayan. Keyword. Sorry po. Tanggapin. At pagdating ng banal na espiritu. Banal na espiritu. Banal na espiritu. Dapat banal na espiritu lang. Tanggalin na natin yung iba. Keywords lang naman kasi dapat ang Wala pong violent reaction. Ah. Nagkasulat lang po. Brother, meron pa bang keywords, bro? Brother Hector, wala ka ba napansin? Wala pa, tignan ko pa. Ito yung speaking in tongues, di ba? Glossolalia. Hindi, pero hindi Pero speaking hindi in tongues kasi naintindihan sa mga Oo. sa native Oo. native language eh. Pero alam nila na mga taga-Galilea lahat yung mga apostoles. Pero nagtataka nga sila bakit naririnig nila sa kanilang mga wika na nagsasalita ang mga apostoles sa tungkol sa mga gawang Ginawa ng Diyos. Magandang bagay na ginawa. dakilaan ng Panginoon. So, I think yung sinabi niyang pagsusugo, andi dito na rin. Kasi nakikita mo, dahil sa banal na espiritu. oo, yung misyon na nagsasalita na siya sa ibang salita, sinusugo na sila sa lahat ng parte ng ibang bansa. To the ends of, tsaka yun nga, parang represented, kasi binanggit yung mga kung saan galing yung mga nandoon, yung mga present. To the ends of the earth. Tama ba yun? Tama. Parang pwede rin nagdudulot ng pagkakaisang Espiritu, no? Espiritu Santo. Nagkakaintindihan sila kahit na magkakaiba ang kanilang
mga lingwahe. I think hindi pagkakaisa. Walang pinipili ang Espiritu Santo o ang mga pagkakaisa. Unity yan, tama. Tsaka wala siyang pinipili. Dito kasi kahit na yung mga naintindihan gumagalaw ang Espiritu Santo sa lahat. Pwede pong magtanong. Yeah, sige. Ano po yun? Irit. Kasi sabihin ka ni Brother June. Eric, Hiling. hiling ba? Ako, hiling daw. Hiling. Hiling. Kasi nagtataka lang po ako. Bakit napakaraming Hudyo galing sa iba't ibang bayan ay nasa Jerusalem? Yan. Maganda yan. Kayang-kaya sagutin ni Brother Jerome yan. Brother Jerome, can you answer please? Ano po yung tanong? Sandali. Bakit daw Ka-office mate ko kasi sinachat ako sa trabaho. May kapistahan ba yan dati? May kapistahan. Bakit Hindi sila kasi ang Meron sentro po ng pagsamba. Ang sentro ng pagsamba ng mga Hudyo ay nasa Jerusalem. Dapat maintindihan muna natin yung Yan. Si Brother June. kapistahan ng Pentecostal. Sa mga Hudyo kasi, there are 3 major festivals. One is Passover. Second is yung Pentecostes or the Feast of the Weeks na tinatawag natin sa salitang Hebreo na Shavuot, and the Feast of the Tabernacle. Itong tatlong feast na to, nakasaad sa Deuteronomy at Exodus, sinabi ng Diyos, kapag dumating sa ganitong takdang panahon, lahat ng mga Hudyo ay tutungo sa templo ng Jerusalem para mag-pilgrimage at mag-alay ng kanilang handog kay Yahweh. So, yung word na Shavuot is the Feast of Weeks kasi yun yung pag-harvest ng tinatawag natin na wheat. No? Nung panahon ng Passover, ang hinarvest nila doon ay yung barley. Kasi yung barley madaling tumubo. Yun ang ginamit nila para maging unleavened bread. So yung Feast of Weeks, yun yung 50 days from Passover. Okay? Kasi ang Feast of Weeks, yung tinatawag nating Pentecostes, which means 50, is 7 times 7, 49, add 1 more day. Kaya tinawag nila yun as Pentecostes. Yun yung salitang Grego. Sa salitang Hebreo, it's Shavuot. Doon sa Pentecostes, sinabay din doon yung memorial ng pagtanggap ng mga Israelita sa pamamagitan ni Moises ng Torah. Doon nangyari sa Mount Sinai yung pagbigay ng Diyos ng 10 Commandments sa mga Israelita. So to commemorate that particular memorial, sinasabay rin yan sa Pentecostes. Basically, yung Pentecostes, kaya lang naman naihambing siya sa Espiritu Santo kasi that was the day when the Holy Spirit descended to the apostles. Pero yung Pentecostes kasi, regardless kung darating yung Espiritu Santo o hindi, ito'y isang piyesta, no? Isang kapistahan. No? And part of it, yung tinatawag rin nating first fruit. No? Doon nang galing yung first fruit, yung unang alay ng ani ng mga Hudyo, doon nila ino-offer sa Diyos yung Pentecostes. So yun yung kaalaman tungkol sa salitang Pentecost. Ngayon kay kataon lang na maraming Hudyo dahil they are there as pilgrims. Nag-pilgrimage sila ron para mag-alay sa templo Kaya nandoon sila.
Sabi nga rin ni Charles na mahilig na lang mag-chat at ayaw na sumali sa ating 99. LBS kasi nahihilo na rin 1991. daw siya tulad ng mga iba. Si Brother Charles. Ang 1991. sabi niya, tama si Charles, ito ay kapanganakan o birthday ng ating inang simbahan. Tama. Doon nagsimula ang ating simbahan. Kaya, 1991 verse? dapat nga nagiinuman tayo ngayon, hindi tayo nag-LBS dahil di ba pagka may party, Celebrate. nagiinuman, di ba? Di ba bawal sa'yo? Hindi ko naman sinabi ko anong klaseng iniinom eh. Okay. Pwede Coke Zero. Tubig Pwede lang, tubig tubig. lang. Di ba? Pwede naman. So, yun. Unless na meron pa kayong gustong... Diyan din yung na-absuelto rin yung mga utang ba yun? Yung doon sa Jubilee 50. yun, brother. Jubilee ba po. yun? Every 25 hindi years ba yun? Pentecost yun. Oo. Nagkataon lang talaga no yung Double portion. yung pagbaba ng yung tawag dito, naganap sa araw ding iyon ang binyag sa apoy na ipinahayag ni Juan. Yung During apoy the naman, mapag-uusapan natin yan sa second reading. Yan, tongues of Okay. fire. Keyword din yan. Tongues of fire. Tongues of fire. Oo. Bakit Ano? tongues of fire? Bilang Matatandaan natin Dila. nung panahon ng ang mga Israelita ay on a journey sa ilang, no, the Lord dwelt with them in terms of fire. Fire. Pag siya ay nasa tabernakulo, may apoy. Yung bush, At di ba? the same Fire time, nung din. nagpakilala Fire. siya kay Moses, Yung bush. he appeared as a bush of fire. No? Kaya ang importante rin yan sa ating ngayon, lalo na tag-init. Kahit na wala ang Espiritu Santo, pagka talagang sobrang init, pwedeng masunog yung mga bahay. Iba yung St. Elmo's fire, San Telmo. Iba yun. Iba. Oo, iba yung St. Elmo's fire. Pero dito meron din binabanggit nga doon sa footnote, no, yung tungkol nga sa Espiritu Santo. Kasi in-equate siya na malakas na hangin. So wikang ganun Hebreo, din kasi isang salita nangyari lamang ang ginagamit para sa Espiritu. Hininga o hangin. Pneuma. Pneuma. Wikang Griego. No. So Yung lalagay pneuma, na natin. which is air. Yan na, banal na Espiritu na yun. Nandun na yun. Nandun na yun, banal Espiritu Oo. yun. At paglilinaw lang, yung sinasabi ritong they were speaking in tongues, ang sinasabi ni San Pablo dito ay yung pagsasalita ng iba't ibang wika na Language. naiintindihan ng ibang foreigner. Salitang Kasi talaga. lagi tayong pinupulaan yan. Kailangan bigyan ng linaw yan sa atin bilang mga charismatic community. No, bakit you are speaking in tongues? Hindi naman ganun. So, mamaya Language sa bibigyan natin ng- pang-angel yan yung speaking tongue. Pero hindi So, yun, yung sinasabi yun ni Hindi, iba yung Glossolalia. yung sinasabi ni hindi, ang sinasabi pala ni San Lucas dito, iba doon sa Iba. sinasabi ni San Pablo. Iba. Yung sinasabi ni San Pablo, yun yung nasa ipangalawang pagbasa. Ito kasi may relation ito. This is the exact equivalent of what happened to the Tower of Babel. Yes. Mhm. Yun Kabaliktaran. ang significance rin noon. No? Kabaliktaran ito sa nangyari sa Tower of Babel. Kaya nga, mapapansin natin, usong-uso to sa Senado, ano ang relasyon mo dito kay ganito, ganyan? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Hindi ko po matandaan. Yan yung mga no? Dahil hindi pa nasa kanya ang Espiritu Santo, nakakalimot siya. Nakakalimot siya. Sumumpa sila sa Biblia. Ha? Ganun. Hindi. Kasi in-check siya eh. In-check siya na ginamit lang ang connection para manalo siyang mayor. Okay. Oh. Ay, yung ba yung hindi malaman kung kailan yung kapanganakan at saka walang school records? Hindi ko po alam. Yan yung babae. Babaeng mayor. Yes. Oh. Si Guo. G-U-O. Oo. Pag mga chismis, magaling kayo Hindi, nasusulat yan. Nasa social media, hindi mo maano kahit ayaw mo alamin.
Diba? Malalaman at malalaman mo. Kaya indirectly, Kaya Holy sinasakop na Spirit tayo ng kailangan mo. China. Yun. Siguro Sinasakop na. pinaparating din niya ng Holy Spirit sa atin. Kailangan ng Holy Spirit para ano mo yung media, Ayan, social media. nag-comment na naman si Charles at kahit hindi siya Marites. kasama sa LBS, Marites pinupulaan naman niya mga tayo tito. na tayo ay Marites daw. Kaya pala ayaw niya sumama sa atin. Ayaw niya Pang mapagkamalang babae yan eh. Marites din. Hindi, meron daw technical problem sa offline. Basta ayaw lang niya kasi nahihilo na nga siya sa mga sagot natin. Hindi, nag-i-enjoy yan si Brother Charles. Tarlac pa naman yung pupuntahan natin ngayong Sabado sa Ay, lugar Brother niya. Charles, pupunta kami ng Tarlac sa sa Saturday. Yung lechon ha. Piyesta Yung sa lechon. kanila. Piyesta sa inyo. Tarlac, oo. Naabangan na tayo niyan. Makikipiesta na kami. Yung bang keywords, wala na? Meron pa po ba? Wala na? Si Brother Charles baka meron. Ano bang sabi niya? Ay, good evening po. Wala na? So, punta tayo sa second reading. Okay. Sa second reading naman tayo ngayon. Ano nga yung second reading? Babasahin ni Brother June D. 1 John. John. Corinthians. Opo, dito po sa ating pangalawang pagbasa, bagamat ang pinapabasa sa atin ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, 12 kabanata. 3 letrang B dahil kasama si Tonying. Ibe na naman, brother na brother hanggang Tonying. 7 lang, no? At 12 hanggang 13. Dahil ako na may sanay na maging pasaway, idudugtungan ko rin 2. Ibabanggitin ko yung talata 8 hanggang 11. Kasi napakahalaga po nitong 8 hanggang 11. Dahil dito binanggit ni San Pablo yung mga charismatic gifts. Yeah. Sisimulan ko na. Umpisahan mo na lang sa talata 1. Hirit yan. Diretso na. Umiirit din. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo, apostol, na babasahin ni June, na balak palitan ni Brother Tonying. Kaya't nais kong malaman ninyo na walang tao ni si Tonying man ang pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing sumpain si Jesus. At hindi rin masasabi ni numan si Jesus ay Panginoon. Kung siya'y hindi pinapatubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang mga espiritual na kaloob. Ngunit iisa lamang ang Espiritu nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod. Ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binibigyan ng patunay na nagpapakitang nasa Kanya ang Espiritu Santo. Kaya ang katanungan ay, ano-ano ba itong patunay na ito? Kaya itutuloy ko bilang isang pasaway ang mga sumusunod na talata. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman. Subalit isang espiritu ang nagkakaloob nito. Ang espiritu ring yun ang nagkakaloob sa iba't ng pananampalataya sa Diyos at sa iba'y ang kapangyarihan magpagaling sa mga may sakit. May pinagkakalooban na kapangyarihan gumawa ng mga himala. Sa iba naman ay kakayahang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. At sa iba may kakayahang kumilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkakalooban na kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at sa iba naman ay mapagpaliwanag ng mga wikang iyon. Ngunit,
Isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang pinasya. Itutuloy ko na yung sinabi sa Ebanghelyo, iisang katawan ngunit maraming bahagi. Dahil si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo o Hentil man o alipin o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang espiritu upang naging isang katawan, tayong lahat ay pinainom na sa iisang espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa talata 13 ba? Yan sa may train. Kung ang isang tao ay ginagabayan ng Espiritu, ano yung mga bagay na hindi niya sasabihin at sasabihin niya? Brother Hector. Huwagin mo si brother. Ako ito yung sa susunod. Ako na ba? Brother Hector. Talata 3 ba? At hindi rin masasabi ni numan si Jesus ay Panginoon kung siya'y hindi pinatnubayan ng Espiritu Santo. Amen. Ano naman ang sinabi ni San Pablo na mga bagay-bagay na mga regalo ng banal na Espiritu Santo sa talata Ika-4. Brother Sonny, medyo bibigay ko mahirap kay Padre Tunying para maraming tanong. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Amen. At ano naman ang iba paraan pa sa paglilingkod, sa kakayahan makagawa, at sa ikabubutin lahat sa talata 5 hanggang 7. Brother Tunying. Opo. Ikaw naman. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod. Mabuti pa, umpisa na natin doon sa 4 Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob. Kaya iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Amen. Tatalon tayo kasi nasabi ni 7 sa susunod sa 12 to 13. Ano naman si Kristo sa talata 12 na sinasabi, Brother Jerome, si Brother Charles. Nakita rin, pumasok na. Talata 12, bro. Nakasunod ka ba sa amin? Hindi. Pambuhay. Walang version sa buhay. 12. Hindi ko alam kung sa buhay. Wala kong hawak eh. Yung last 2 lines po.
Last, Kristo, last two lines po. si Kristo'y tulad ng isang Iisang katawan. Charles, tanungin mo dun sa Sapagkat si magandang Kristo babae ay na tulad ng nasa isang likod mo. katawan na may maraming bahagi. Bagamat na binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin ang katawan. Tayong lahat ay maging Hudyo o Grego, alipin man o Malaya sa binibinyagan ng isang Espiritu Santo upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pag-inom sa isang Espiritu. Amen. Amen. Thank you. So, ano mga keywords natin makukuha dito, kapatid? Banal na Espiritu. Banal na Espiritu Holy Spirit. at mga regalo ng banal na Espiritu. Di ba? Mga regalo. Gifts of the Holy Spirit. Sinabi. Mga kaloob. Kaloob. Kaloob ng Espiritu Santo. Ayun, may sinabi si Brother Charles, oh. Paglilingkod. service. Service. Paraan ng paglilingkod. Talata 5. Pwede po ba akong magbigay ng komento sa aking pananaw? Hindi. Oh, pwede. So napansin niyo po na hanggang doon lang tayo sa talata 7. At napakaganda naman ng ginawa ni Brother June na binasa niya yung mga talata magmula sa 8 hanggang doon sa 11. Kasi ang tanong doon, bakit hindi pinabasa sa atin ang 8 hanggang 11? Kasi hindi po yun ang focus ng pangalawang pagbasa. Ang focus ng pangalawang pagbasa ay tungkol kay Kristo at ang simbahan ay iisa. Amen. Yun, may hibla na tayo. Yun. Kasi nga po, tama nga po, sinabi nga ni Brother June kanina, na iba yung spiritual gift na binanggit sa 8 hanggang 11. Iba naman itong magmula sa talata 3 hanggang dito sa 7, ito po yung ibang klaseng mga gift na kaloob. Gaya ng si Brother Jerome, anong binigay sa yung kaloob? Maging lektor. Yun ba yun? So meron kang Service. ang pararaan ng iyong paglilingkod ay maglektor. Meron mga binigyan ng kaloob. Lay minister, Brother Butch. Lay minister. At saka yung choir, no? Binigyan sila ng gift na magaling silang kumanta, umawit, mga salmista. Yun yung kanilang binigay sa kanilang mga kaloob. So yung pong naunang mga talata, ito yung mga kaloob, ibang klaseng gift. Kaya tama yung sinabi ni Brother Jude, yung naman 8 hanggang 11, yan ang mga spiritual gift. Yan yung gift of the Holy Spirit. Siyam dito sa Corinto. Pero doon sa Isaiah, 7 lang yan. So yun po ang malinaw, para malinaw. Tapos tamang-tama, bakit 12-13? Sabi ni Brother June, yung 12-13, dito ngayon ikinukumpara yung Jesus at ang Espiritu. Isa lamang ang Espiritu na nagkakaloob ng mga gifts. At dito naman si Kristo naman, isa lang ang Panginoon at tayong lahat ay membro ng isang iglesia. Yun po yung mahalaga doon sa binasa natin. Bakit hindi natin binasa yung 8 hanggang 11? Salamat sa klarifikasyon. Enlightenment. Anong keyword? Doon sa Ano pangatlo, keyword? kailangan na nasa atin yung Espiritu.
para sabihin natin na si Jesus ay Panginoon. Kasi maraming tao nakakaunawa na si Jesus ay Diyos, pero hindi nila matanggap dahil yung sarili nilang karunungan ang kanilang binabasihan. Pero kapag tayo ay puspos ng Espiritu at nanananahan sa atin, pwede nating i-proclaim na si Jesus ay Panginoon at sinasamba natin. Mahalaga yun. Tapos yung sinasabi kong pagkakaiba doon sa sulat ni San Lucas na pagsasalita ng iba't ibang wika, saka yung sinasabi ni San Pablo, itong sinasabi ni San Pablo na charismatic gifts, yung speaking in tongues, yan yung ginagamit natin sa community because we are a charismatic community. Pero, dapat natin bigyan ng linaw na ginagamit natin madalas, hindi naman palagi, but ginagamit natin madalas yung speaking in tongues kapag tayo ay nagpupuri sa Diyos. Ang kausap natin dito ang Diyos. Pero doon sa kay San Lucas sa Acts, ang kausap ng mga apostoles, kaya they can speak in other language, ay yung mga tao din. Okay? Now, sa ating community, if you prophesy in tongues, pumunta ka sa harapan, nagsalita ka ng iba't ibang wika, kapag walang kapatid o member ng kongregasyon ang makakapag-interpret ng sinabi mo, hindi galing sa Diyos yun. Hindi maraming hindi nag-interpret. You are just blabbing. Tinatawag natin na you are just blah 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 blah. Yes, that's correct. So, walang mensahe doon ng Diyos. Kasi somebody has to interpret para maintindihan natin. Kaya nga napapansin niyo, ito nawawala na eh. Ito yung naalala ko na sinasabi na dapat magbigay tayo ng teaching about corporate worship eh. Sa bawat worship leader, lalo na pagka meron tayong corporate assembly, may tumatayo sa kanyang second. Parang assistant niya. Yun yung discerner. Pag meron ka kasing balak sabihin sa congregation, pero nagdadalawang isip ka kung ito'y dapat mong sabihin o hindi, kailangan mo dumaan doon sa discerner. Brad, ito ang message sa akin ng Diyos. Nararapat ba na sabihin ko to o hindi? Siya magsasabi sa iyo na, sige kapatid, tuloy mo. No? O sige Brad, wag mo na siguro dahil hindi yan ay akma sa ating ano ngayon. So yun, importante yun eh, discerning. Kaya importante rin yung ano na yun. Okay. Tama. Ayan yung tinuturo sa amin sa CLS eh. Wag ano ka lang, hingin mo yung tongues, sabi ko yan. Tapos blah blah blah, ganun lang yung ano, bababa ka ba? Bababa ka ba? Parang mga ganun. Pagra-rhyme ganun. Yun, nasa teaching yun eh. Nasa ano talaga, pastoral ano natin. Nasa katuruan yun. Pero another misnomer, mga kapatid, yung talk ngayon, others will say it's the baptism of the Holy Spirit. Hindi. No? Ang tamang salito doon, yung receiving the gift of the Spirit. O in other words, yung sinasabi nating pray over. Kasi nasa atin na Espiritu Santo eh. Kailan? Nung tayo ay binautismohan. No? Kaso, hindi lang natin naunawa. Naalala mo yung anecdote na yun na sinasabi na karamihan ng speaker. Para tayong tasa, nilagyan ng kape, nilagyan ng gatas, nilagyan ng asukal, hindi hinalo. Kaya nung tinikman natin, matabang pa rin. So, yun yung sinasabi nila. So, dapat i-steer. Actually, ang tamang pamagat doon ay receiving the power of the Holy Spirit. Yung pagtanggap natin. Saka meron po akong itinanong niya sa isa sa mga teaching. Sa isa mga teaching night natin. Tinanong ko po sa kanila, tama po yun. Ang kumpel, doon natin tinatanggap ang Holy Spirit from the bishop. Bishop lang ang pwedeng mag-lay hand sa atin, di po ba? Kaya lang,
12 years old na ngayon, pataas nung araw, kahit na bata, sinasabay na sa binyag yung kumpil eh. Pero tao po yun, sa kumpil, doon natin tatanggapin ang Holy Spirit. Yun ang Katoliko. No. Dahil na lamang, sa charismatic, meron pa tayong bautismo sa Espiritu na hindi yan kinakagawian ng mga Katoliko. Wala sa sakramento natin yun. Kaya lang, ang mga Pentecostal, sila ang nagsimula niyan. Ang magbautismo sa Espiritu. Kaya sila mga Pentecostal. So, ngayon, napakagandang gawain. So, sa madalit sabi, tayong mga charismatic community, ginaya natin yun. Ginaya natin. Sa tuwing meron tayong CLS, meron tayong CLP, nagbabautismo rin tayo sa Espiritu. Ang tanong po, ano po ba ang sabi ng Catholic Church tungkol dyan? Pinapayagan ba nila yan? Tinatanggap ba nila yan? O wala na lang kibo? May mga pare kasi Mga pare na charismatic eh. May mga pare na Charismatic na pa. Na pare. Yan tinatanggap dahil sa Vatican II. Diyan nagsimula yun. Di ba, Brother John? John? Tama po. Vatican II. So, tinatanggap yan. At alam ng Espiritu Santo yan, ng ating simbahan, na yan ay galing sa Espiritu Santo yung mga ang gift of tongues. Yan lang kasi karamihan, di mo malaman kasi iba na turn off kasi akala nila nasasapian ka ng demonyo. Kasi hindi na naintindihan yung sinasabi mo eh. Di ba? Yung parang ka nagbablab na baby talk, ang tawag natin yung parang baby talk. Hindi mo maintindihan yung sinasabi. So, ang sinasabi naman ng simbahan, ng Catholic nating mga charismatic, yan ay langbahe ng mga anghel na nilalabas mo, sabi nga nito, kinakausap ang Diyos para hindi manakaw yung mga sinasabi mo sa Diyos ng demonyo. Kasi hindi niya maintindihan yung lingwahe ng mga anghel eh. Tama ba yung Brother John? Tama po. Kaso ang problema po, kaya tayong mga Katoliko, sabi na rin ni Brother Tony, nalilito tayo kasi iba't iba ang pananaw ng ibang kaparian. Yung ibang mga kaparian, sinasabi nila na hindi galing sa simbahan to. So, yan ang kaya ako na nagkusang loob ako, tinawagan ko ang Santo Papa. Tinanong ko sa Santo Papa kung ano ang pananaw niya rito. At ang sabi sa akin ng Santo Papa na nais kong ibahagi sa inyo, ito po ang kanyang statement. Hindi ko po alam. Hindi na kailangan ng isang Senate inquiry para po malaman yung sagot. Pero totoo po yung sinasabi ko na nakakalito eh. Marami na rin ako napakinggan. May mga paring nila o pinapayagan nila. No? Pero may mga pari na hindi. Kasi they find it illogical. Mga exorcist. Mga exorcist priest, hindi sila agree. Because ang sabi nga nila, nagagamit din daw yan ng demonyo. Correct. Kung mahina yung pananampalataya. Against mo. Kasi hindi mo nga naiintindihan yung sinasabi mo at the same time. Except yung sinasabi nga natin na ang sabi nga natin is communication yun ng iyong soul, no, yung pagpupuri mo sa puso mo, di ba? Kaya hindi mo siya naintindihan pero naintindihan ka ng Panginoon. Pero meron daw kasing danger regarding that. If not properly guided. Kaya dapat may mag-interpret talaga. Correct. Dapat may mag-interpret. Kasi kung walang mag-i-interpret, parang anong magiging fruit ng gift na yun? When you prophesy, brothers, pag gagamitin mo yung speaking in tongues as a prophecy. Pero when you use the tongues as a praise and worship to the Lord, okay lang yun.
Pero ingat pa rin. Dahil sabi nga nila, pwede kang pasukan ng Pwede ka demonyo. pasukan ng demonyo. Alam mo, biligyan ako kayo ng halimbawa. Bakit yung mga pare, o lalo na yung mga obispo, ilang taon na silang pare. Pero tinan mo kung paano sila magmisa. Binabasa pa rin nila yung misal. Yes. Kaya, binabasa pa nila, lalo na yung consecration. Binabasa pa rin nila yon. Kasi nga, sabi sa akin ng isang pare, sabi niya, delikado eh. Baka dinadaan namin sa aming sariling memory, pasukan kami ng kalaban, ano pa mabanggit namin? Consecration yun. Banal na salita yun. No? Kaya tama sila. Tama. Careful talaga sila. Oh, very careful sila. Ayun. Anyway, second reading, nandun na tayo sa ating pwede na siguro tayo sa hibla. Maghihibla na po. Ano pong mga keywords na tatanggapin natin? Nagpadala na si Charles ng hibla. Meron na si Charles? Oo, basahin niyo sa chat. Hibla choice. The Holy Spirit empowers us to do good as one holy Catholic Apostolic Church. Meron pang creed. Ano nangyari? What happened? Okay lang, Brad. Tuloy mo lang. Sorry po ah. Okay. Keyword. Ano pa po ililagay natin? Another hibla is the Holy Spirit is with us. Nasa atin ang banal na Espiritu Santo, lalo na tayo mababtisimuhan. So, kung nasa atin, nasa atin din yung kanyang kaloob. Kapag tayo ay puspos ng Espiritu Santo, mauunawaan natin at matatanggap natin na wala talagang nasusulat na salitang hibla sa LBS. Sinusulat ko pa naman. Diba? Nasusulat. Wala nga nasusulat. Talaga. Wala naman nasusulat. Kasi hindi Kaya ko nga. sabihin na yung salitang wikang English ay ibig sabihin nun ay hibla na. Okay. Brother Butch, ano po yung sinabi niyo? The Holy Spirit is with us. Para may... With us and nasa atin ang banal na Espiritu Santo at ang kanyang mga kaloob. Ayan, si Brother Sonny, oh. Napuspos din ang banal na espiritu. O yan, magsasalta na si Brother Sonny. Yan, meron daw nakalagay ang banal. Gusto naman upang sila'y kalakasan o ang lahat ng panig ng mundo. Ayun, kompleto yung meron siya. Kristo at ang simbahan ay iisa. Ano po, Brother Jun? Si Kristo at ang simbahan ay iisa. Oo, kasi importante kasi na na birthday ito ng simbahan eh. Ano po? Brother Jun, paano kikibuloy? Oo. Ang Tsaka si Kristo at ang simbahan ay si Manalo iisa. pa. Subalit walang binabanggit na may kapatid si Kristo. Tama. Di ba? Kina Eli Soriano pa. Ako, Brad, in fairness kay Elo 40,000. Soriano, God bless 40,000. his soul, si Brother Eli, panagsalita, pinapakinggan ko kasi may saysay. Ang hindi ko lang gusto kay Eli, inaatake niya lahat ng relihiyon. Oo. Pero kung yung wisdom lang na kukunin mo sa kanya, meron eh. May wisdom eh. Ngayon, kay Kibuloy naman, kaya lang naman ako naniniwala kay Kibuloy
Dahil marami siyang magagandang Ruso na sa choir niya. Yun lang naman, Background, nais ko background. makita na pag umaawit sila, nasa choir ba? Choir. Sa choir. Mga Ruso yung Mga ano, karamihan mga doon. foreigner. Na ano, kahit kaya nga nag-apply ako sa kanya nung sa Davao ako na making member lang ng music ministry. Anong gagawin mo sa music ministry? Medyo disintonado, boss. Brother, ako lang po yung taga-ayos ng mga bestida ng mga choir members natin. Yan lang. Taga-assist ka sa Oo, dancing room. malas daw yung intention ko. Kaya hindi nila, ano. Hindi No, saan niya nakuha yun, ano? Imagine, in-import niya yun. Siyempre, may working permit rin yun. Oh, Para pumunta rito. Ilan sila? dami. Pera, siyempre, pera niya. Ang Malaki pera talagang niya. kumita dyan, sa totoo lang, brothers, ang kumita dyan, yung modista. Sino mo yung pag may worship sila, di ba? Pare-pare yung uniforme nila. Isa lang ang tumahi noon. Isa lang. Kaya kumita yon, yan ang kumita, yung modista. Game na po. No. Taglis yung pangalawa, the Holy Spirit is with us. At ang Merong kanyang isang mga kaloob. indirect, merong isang indirect statement doon na hindi natin napansin, yung state of grace. No? Kasi for you to declare the Lord, Jesus Christ as the Lord your God, you should be Has in a to be the state of grace. And if you are with the Holy Spirit is within you, You're in you the have state. grace, no? Yun ang bigay ng Espiritu Santo sa binyag, yung grace, grasya. Importante yun, Ilagay natin yun doon. Sa pangalawang pagbasa po ba yun? Oo. Kasi binigyan doon ng indirect relationship yung baptism. Ito po pala nilagay natin. Nasa atin ang Espiritu para masabi natin na Panginoon si Jesus. Si Jesus. Nakasulat na po. So ilagay natin. Pwede na yun. Ang hindi mo lang nailagay na walang nasusulat na ang hibla ay Apat na na hibla. Di ba meron pa ano pa yung sinabi dito? Ito. Lagay lang natin to. Para meron siya. Ano na po yung pinili niyo? Ito po yung hibla. Ano po yung napupusuan niyo na po, Brother Butch? Boto-botohan. Dapat yung yung encompassing the three readings. Kaya ako sa number 1 ako. Kasi yung number 3, may pagka-inclination yun sa Iglesia ni Cristo Nandun kasi yung sugo. Sabi nga sa atin, ingat tayo sa demonyo, baka pasukan ng demonyo. Okay. So para lang po may tayo, ito yung yung pagbaatag dito Salmo. Opo. O kakantahin ko na po ba? Go. Sino sa inyo marunong magbasa ng nota? Sa misalit kasi may nota Kaya pwede mong kantahin Brother Alex. Pero ang nadinig ko tong kinakanta nun ng mga choir parang ganito yung tono niya Espiritu mo'y suguin. Ano nga ba yun? Espiritu mo'y Ang alam ko na kanta yan ay ganito. Punta na yung baguhin. Parang gano'n. Espiritu mo'y suguin. Punta na yung baguhin. Parang ganyan. Diba? Parang ganyan. Yan Parang espiritu mo. E-flat E-flat. Mataas yan. Mataas ang E-flat.
Sa English po, gusto nyo kantahin ko sa English? Yan. Si Brother Tuning. Brother Tunying, go ahead. Lord, send out your spirit and renew the face of earth. Lord, send out your spirit and renew face of the earth. Bless the Lord, oh my soul, oh Lord Sa my wikang God. English, Brother Tuning, wikang Grego yung sinabi niya. Hindi ko maintindihan, brother. Yung kanyang gospel acclamation, Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Yan, may kanta yan. Alam ni Brother Tuning yan. Oh, di ba? Come Holy Spirit. Oh. Holy Spirit, come with your fire. Yun ba? Hindi. Yung ano ba yung kanta na yan? Ano na po? Holy Spirit, I need fill you. the hearts of your faithful and kindle in them the power of your love. Yun, ang ganda. Di ba? Ayos. Send forth your spirit, and they will say to you, walang salitang hibla sa LBA. Thread. Kaya nga thread, kaya English ang binigay ni Brother Charles. Ano na sabi Catholic Church? Ang Tagalog ng thread ay 110. Kinulid. Tama ka, Brother Charles. Okay, ito na po ba? Ito na po ba ang ating kukuhanin? Brother Butch? Oo. Yan maganda yan. It encompasses all the three, Okay na po lahat tayo. Agree na po tayo lahat na. Game na, game. Brother Tunying, agree ka ba? Baka may tanong ka. Maganda yung historical fact na binanggit ni Charles. Sabi niya, the Catholic Church is 1,991 versus the Iglesia ni Cristo, 110. which is only 110. Therefore, believe and be converted to Iglesia ni Cristo. Galing. Ni manalo. Hindi ko nga alam kung Katoliko to si Charles o hindi. Brother Charles, Brother Charles. Defenders of the faith pa man din siya. Asan na yung hugot mo, Brother Charles? Hugot mo kaya, hugot. Maganda yung tanong ka last week. Oo nga. Paano natin malalaman na nasa atin ang Espiritu Santo? Yun. Di ba? Oo. Yung tanong last week Paano mo malalaman? Ako natanggap pala. O yan, natanggap. Pero sa atin naman, paano natin malalaman kung nasa atin ang Espiritu Santo? Yeah. Malalaman mo yan kung nagbubunga ka ng kanyang, di ba, may fruits of the Holy Spirit, di ba? Yung mga fruit. Oo. Pag nagbunga ka, yun ibig sabihin na nasa iyong banal na Espiritu Santo. Ngayon, tanungin naman kita, Brother Butch, doon ba sa fruit of the Spirit, nandun ba yung hibla? Yun. Nasusulat ba? Yung hibla? Opo. Wala. Wala. So, kailangan ba natin paniwalaan yung hibla na yan? O talagang ginugulo lang tayo? Si John de Vera nga na isang authority na magbigay sa atin ng mga input na lalo tayong nalilito. Bukod natin maintindihan na, lalo tayong nalilito dahil maganda yung kanyang mga paliwanag. Di ba? Hindi nga siya naniniwala sa Biblia na sila, tatlo ang nagsimula ng LBS. Di ba sabi ni Brad Tapos Junior? may iba pang level. Sabi niya. Kasama nila siya, no? May level. Tingin ko tama siya doon Level 1. Level. Kasama niya sila Mon Arguelles noon Ba't di naman si tinuro Mon. ni na Brother Jepo, hindi naman tinuro yun ni na Pyron. Doon yan sa May level.
Twice the King dito sa Rodriguez Ang kay narinig Brother ko Arnold. lang dyan, Jerome, tungkol doon sa level, hindi ko alam yung level 1, 2, 3, no? Yung mga higher levels, aside from answering verbatim from the scripture reading itself, may mga katanungan na indirect, katulad kanina, di ba? Yung mga tanong ni Brother Tony, indirect yun na hindi naman masasagot verbatim doon sa talata na binanggit. Yun ang tingin kong level 1. Pero yung mga higher level, yun na yung mga katulad ng pinulong ni Jesus ang kanyang mga disipulo. Yun lang ang nakalagay. Pero pwede mong tanungin na ano-ano ang mga pangalan na kasama ni Jesus sa panahon na yon. Yun, di ba? Indirect yun kasi hindi naman nasusulat malamang mababasa mo yun doon sa earlier readings. Yun. So Kaya, kasama pala si Matthias dun sa ano. So 12 na sila nung nung dumating kaya nga, si Christ. napansin mo, dapat ganun din tayo Yung pagpili natin ng mga council, may palabunutan. Di ba? Ang Palabunutan. pang-19 o pang-17 council member ay si Brother Tonying. So, siyempre, tatalon-talon si Alex. Si Brother Tonying, nanalo ko. Tapos, nandyan si Brother Hector, hindi kami naniniwala dyan. Niluto yan, niluto. Pero hindi nakalagay, kahit na nagpalabunutan sila, di ba pinanal? Oo, meron mo ng prayer. May prayer muna sila. Kasi Kaya nga, meron kaming pinagsabihan, naalala ko may pinagsabihan akong household head dati, na yung pinili niyang magiging household head na papalit sa kanya, ginamitan niya ng toss coin. Oo, toss coin. Nung tinanong ko, kapatid, pinagdasal mo ba yan? Hindi na brad, dahil aalis na ako bukas Kailangan nang may pumalit sa akin Kaya tinos coin ko na lang. Ayos. Ibang klase. Hindi. Ang suggestion dyan, dapat ang household head, every time na may household siya, may ginugroom na siyang papalit sa kanya. Tama. Kasi you can never be forever a household head. So, kailangan meron ka na pinipili para matrain mo na siya maging household head. Sa po yan doon sa talk doon sa seniors teaching night. Isa yan doon, yan yung huling-huli. The servant leader should know how to banish. Sino yan? Si Father Malikdan? Malikdan. Father Reggie. Ang galing yung ginamit niya yung Emmaus, di ba? Nung binake yung bread, tapos nabuksan yung mata ng dalawang disciple, nagbanish si Jesus Christ. Hindi, yun ang ano naman doon, nagbigay siya ng mga example. Na minsan daw, meron daw parish priest na kausap hindi na daw niya binanggit pero si Bishop Tagle ata, si Tagle ang sabi na sabi niya, i-assign na kita doon sa sa ibang parokya kasi mas kailangan ka doon. Sabi daw nung parish priest, marami pa kaming programa, project, ganito, ganyan. Ibig lang pong sabihin kasi nung na nobody is indispensable. Yun lang yung gustong sabihin ng na at dapat alam mo kung kailan ka talaga aalis. Dapat marunong kang din tumanggap na. Say goodbye. Oo. Kasi nung pinapanood ko kanina, ang natapos lang ako dun sa mahirap po ang trabaho ng Vicar General. Kasi siya po ang tagasalo ng mga reklamo. Dirty siya. Dirty work. Dirty work, sabi kasi niya. yung bishop kailangan magandang image. Kasi yung nagsasabi lang na hindi pwede si bishop. Hindi po pwede. Kaya nga yun biglang naputol, nagulat ako tapos sinanap ko, hindi ko na mahanap. Siguro po kasi ni-edit nila. Oo, sana maibalik kagad Tsaka ayun, meron na sila lalo na sa atin sa servant. Marami sa atin na hindi na kayang bumiyahe. Yun nga po. Sa akin gusto ko man
dahil nga kaso nga nagkasakit naman ako. Biro mo sayang yung mensahe pagka hindi natin mapakinggan. Actually, tinapos ko lang po talaga yung yung hanggang dun sa huling-huling ni Father Reggie kasi Monsignor nga pala siya, Monsignor Reggie. Monsignor na Apo, siya. kasi kailangan kong habulin yung yung MRT dahil pag wala ng MRT hindi ko alam kung paano ko uwi. Kaya hanggang SM North, hanggang 10 o'clock lang din yung bus doon. Hindi ko rin alam kung paano uwi. Kaya nga eh. So, yun lang. Talagang every time ako a-attend ng seniors teaching night, tumatakbo ako. Pauwi. Angkas. Mag-angkas ka. Ayok, yung live daw yung hamon, bro, ay isabuhay natin ang kaloob ng Espiritu sa atin. Okay. Kasi at palaguin, isabuhay at palaguin. Kasi nung mas maganda isabuhay at magbunga sa Espiritu Santo. Kung hugot, pwede po ba palitan natin yung papaano malalaman? Ano pong ipapalit natin doon? Ganyan mo lang, ano ang mga tanda na ang Espiritu Santo ay nasa sa iyo na? Hanapin natin yung mga tanda. Ano yung makikita mo sa isang tao na yung Espiritu ay nasa kanya na talaga? Kapag tanong po ng tanong ba ay... Pwede namang idagdag lang eh. Pwede mang idagdag na lang eh. Opo. Sige Para po. dalawa yung manukugot. Kasi Basahin niyo yung Galatians 5:22, fruits of the Holy Spirit. Pagka lumalago ka doon, ibig sabihin, nasa yung banal na Espiritu Santo. Ano pong susulat? Galatians 5:22. Ano pong susulat natin? Ano ang mga tanda na ikaw ay, ano sabi mo, Brother Tunying? na nasa iyo na ang Espiritu. Nahan na sa iyo ang Espiritu Santo. Kapag nasa state of grace ka. Ayan. Okay. At, alam niyo po, talagang tama yung sinabi ni Brother Jun eh. Para bang binigyan ka ng kape, nilagyan mo ng asukal at gatas, hindi mo naman hinalo. So marami po sa atin, mga Katoliko, pati mga nasa charismatic, hindi talaga nila na malalim na naunawaan yung presensya ng Espiritu sa buhay mo. Ngayon, ano pala tandaan? Basahin mo yung Galatians 5:22. Ano doon? Kung ko ay lumalago at nagbubunga na ayon sa Galatians 5:22. So, babasahin natin. Basa. Merong fruit. Basa. Marami yan. Pero, sa simpleng pananaw, makikita mo sa ibang mga kasama natin na hindi talaga sila napupuspos ng Espiritu. Unang-una, marami akong kilalang mga nasa ating grupo na hindi nagbabasa ng Bible. Walang prayer sa Pag umaga. nag-LBS, nagbabasa na ng Bible yon. Tama po yun. Kaya nga po mahalaga na nag-LBS kasi diyan magsisimula yung ating pag mauuhaw tayo sa salita ng Diyos. Pero marami akong kilala na nasa community. Walang prayer time sa umaga. Hindi araw-araw nagbabasa ng Bible. Hindi nakikinig sa mga word of the day. Wala lang. Basta pagising sa umaga, hanap almusal. Kailangan din natin silang isingin. So, babasahin ko lang yung sa Galatians 5:22. Pero ang tao nagsuko ng buhay sa Holy Spirit ay nagmamahal. So, yun ang nagmamahal. Nagsasaya. Joy. May kapayapaan. Peace. Nagtatyaga. Patience. Tumutulong Kindness. sa kapwa. Generosity. Gumagawa ng kabutihan. Fruit of the Spirit. Faithfulness. Ng pagkakatiwalaan.
Gentleness. Nagpapakumbaba Humility. at nagpipigil Self-control. sa sarili. Self-control. Control. Self-control. Gusto ko lang balikan yung sa pray-over. Ako susunod rin ako dahil yun ang ating sa mga natin community, pero hindi ako inclined doon sa parang pinipilit natin yung participant na mag-praise and worship in tongues. Pwede nating hikayatin. Alam niyo kung saan ang tamang panahon para malaman nila? Sa tongues workshop. Hindi doon sa pagpe-pray over. Ikaw mismo, bilang ikaw yung nagpe-pray over, tsaka yung prayer warrior mo, nakasama mo, praying partner mo, pwede kayo mag-worship in tongues. Pero wag mong pipilitin yung participant. Yeah, tama yun. Kasi nga, di ba? No, Naaalanganin siya eh. Yeah, kung may gift of the Holy Spirit siya ng gift of tongues, automatic na lalabas yun. Automatic yun, di ba? Hindi na kailangan tanungin. Siguro dapat ayusin yung sa manual kasi nasa manual po talaga yan. Oo, kaso Lex, ang tagal na yan. Council yan. Ang tagal na natin yan, Brad. Matagal Kaya mo, na pag tayo na nandito ngayon, ilan tayo? 6. Isa na lang, si Charles. Sama natin si Charles. Pag tayo council na, babaguhin natin lahat yan. Babaguhin natin. Siguro para maging council, kailangan meron kang campaign period. Para makilala ka, di ba? Hindi gaya ng sabi nyo nga, yun lang dapat talaga may paglilinaw nga. Dun sa punto na yun. Kasi I for myself, pagka yung baptism of the Holy Spirit noon, pagka nagsi-CLS, hindi ako iinganyo na gano'n na pag sabi ka ng ganito, ganito. Hindi ako nagagano'n. Kasi it should come naturally talaga. Pwede mo siyang sabihan. Pwede mo siyang sabihan na mamaya, pagpuri namin sa Diyos, baka may marinig kami salita na hindi mong maintindihan. Okay lang yon dahil yun yung ginagawa namin. Yun. Yung ganun pwede mo para hindi siya mailang. Opo. Diba? Kailangan mo siyang sabihan eh. Pero yung to coax him na magsabi ng yung mga ganon, hindi ko ginagawa yun. Ako nga dati kinakanta ko pa eh. Yung baba. Dakila. Aba, dakila. Semya. Di ba kinakanta yun sa Dubai? Di ba kinakanta yun sa Dubai yun? Israel, ano yan eh? Israel. Haba nagila haba. Ano yan eh? So, okay na. Kompleto na tayo. Closing prayer na tayo, Brad. Okay, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kami ay muling nagpapasalamat at sinamahan mo kami sa aming LBS ngayong gabi. Maraming salamat at nandiyan ka palagi sa lahat ng yugto ng aming buhay, lalong-lalo na sa panahon ng nakakaranas kami ng pagsubok at kaguypitan. Maraming salamat sa kaligtasan at tagumpay sa lahat ng aming mga pagsubok. Panginoon, gawin mo kaming laging nakakapit sa iyo. Gawin mo kaming laging tapat at masunurin sa lahat ng mga utos mo. Patibayan mo kami. Patibayan mo ang aming pananalig at sa iyo, O Diyos, anuman maratnan namin sa aming buhay. Bigyan mo kami ngayon ng maayos na pagtulog upang muli kaming handang gampanan ang lahat ng nais mong ipagawa sa aming paggising. Lahat ng ito ay samot dalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng Espiritu Santo. Amen. 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 Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, para sa unang-una, ngayon, magpasawalang hanggan. Amen. And Father, Son, Holy Spirit. Amen. Good evening, mga brother. Good gabi po. Good evening. Good evening, brothers.